ulit. Eto, may katinoan na to yung dalawa kanina. Wala nang katinoan yun, puro trip lang talaga. Di ba? Talagang gusto ko lang maging masaya tayo. Kasi dito medyo magiging ano tayo eh. Magiging parang seryoso ng konti, paseryoso ng paseryoso. Di ba? Eto, ang pinakamainit na balita mga kababayan. 1,000 fake birth certificate gawang Davao. Hoy, sa mga taga Davao dyan, hindi ko nilalahat ha. Marami mga taga Davao tayo, mga supporter, subscriber, mga kababayan, pero hindi ko po nilalahat. Pero alam nyo ba, kaya pala dumadami ang Alice Gu, mga kababayan, o yung mga Chinese na pumapasok dito, purong dugo nila ay Chinese, pumapasok dito sa Pilipinas, dumadaan po sa, dito sa Davao. Diba? Sila po ay parang anong ginagawa nila, stopover, entry point. Tapos mag-stop over sa Davao, magpapagawa ng kanilang fake birth certificate. Ay puchek mga kababayan, alam nyo ba na ang 1,200 fake birth certificate na to ay nung panahon pa ni Digong, 2016 at 2021. Mali, 2016 hanggang 2021 po, mga kababayan, na may nangyayari na paggawa ng mga peking birth certificate po sa Davao na ipinamimigay doon sa mga Chinese nationals. Ang tindi naman. Grabe mga kababayan, ano nang nangyayari sa atin? Pogo pa more! Diba? Thank you so much, Tita Josephine, sa pag-share ng blessings. Andy Pinugo Jr. at Eduardo Labrage. Thank you so much po. Ito, pakinggan nyo yung balita. Tila pong kausapin si Attorney Elizer Ambatali, ang Legal Service Director po naman and Data Privacy Officer ng Philippine Statistics Authority. Girl? Okay. Attorney Eliazar Ambatali, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha and Manong Ted. Good morning po. Good morning po, sir. Thank you for waking up early para po dito sa aming programa. Hindi na nga lang po 200 kundi 1,200 na mga foreigners ang pinaniniwalaan. Mga kababayan, noong unang ibinalita to, 200 na foreigners ng Chinese nationals ang nakakakuha ng peking birth certificate. Actually, hindi na lumalabas na peking birth certificate, mga kababayan. As in, birth certificate na nakatala po talaga sa PSA. Diba? Nalaman lang na peke ito kasi mga talagang pure blood Chinese, pero nagkakaroon sila ng mga PSA. Ay, PSA po. Yung nanay ko kasi sabi niya, mga kababayan. If ay sinasabi yung luma na ahensya ng nagbibigay ng birth certificate. PSA, di ba? So sila ay nakatala doon, pero napag-alaman mga kababayan na ito ay mga budol. Bogus po, kinukuha doon mismo sa lugar ng Davao. At panahon, ito nga po ay sinasabi ko kanina, panahon po ni Duterte, mga kababayan. Magkano kaya ang isa, no? Palala ng palala. Paano kaya kung hindi napalitan itong si Digong? Paano kaya kung sakasakali, mga kababayan, na sila pa rin ang presidente? Ano, budol pa rin tayo? Na may hawak po nitong mga Philippine birth certificate. Ano po ang balita o ang latest update ukol po dito? Ito po yung mga narehistro po sa sa isang bayan sa Davao del Sur. Well, ang PSA ay nananatili pa rin naman na sumusuporta dito sa kampanya ng ating mga kawani sa kasama natin sa gobyerno para mabigyan ng linaw kung bakit nagkaroon ng mga ganito na birth certificate or mga dokumento ang mga naturang mga foreign nationals. In fact,
nung nakaraang taon ay lumitaw na ang ganitong concern sa isang bayan sa Davao del Sur. Ito rin yata yung yung bayan na tinutukoy ng NBI. And from then on, nakipag-ugnayan kami sa NBI para magsagawa ng mga Teka lang, putulin ko lang. May magsasabi dyan sigurado, bakit hindi naman Davao City to ha? Hindi naman sinabi Davao City Davao del Sur naman Whatever mga kababayan, Mindanao. Davao del Sur, Davao City, Davao del Norte. Davao pa rin yun. Diba? Sinabi ko lang naman dito, Davao. Bakit wala ba silang impluwensya dyan? Diba? Ay, sigurado po, Tita Josephine. Dawit na naman talaga. PSA ang nagbibigay dito. Pero, ang matindi, mga kababayan, hindi naman kikilos yung PSA na yan. Hindi sila magbibigay ng mga peking birth certificate sa mga foreign nationals na to kung walang kinalaman ang nakaraang gobyerno. Sino sa kanila ang naglalabi? investigasyon. In fact, we have already endorsed this one. We have coordinated with the NBI and we have helped them and assisted them in providing some information kung ano yung mga dokumento na narehistro dito sa bayan na to. Oo. DJ Chacha. Yun po sinasabi nyo na last Bayan ni Bato, di ba, mga kababayan? So, alam nyo naman ang connection. Just connecting the dots. Huwag na natin palakihin huwag na natin palayuin. Davao is still a Davao. Kahit anong gawin nyo, Davao pa rin yan from the word itself. Davao. Diba? So, kita nyo na, isipin nyo, bakit dumadami yung mga killer? Diba? One per week at dalawang kaso ng rape kada linggo. Bakit hindi mahinto-hinto? Bakit madami pa rin? Bakit marami rin ang droga na nahuhuli sa Davao? Kahit sang parte ng Davao, mga kababayan. So sabi ko nga po sa inyo, dalawa lang yan. Either sila ang talagang protector o sila ay weak leader. Ngayon naman, etong 1,200 na dayuhan. Kung sinasabi ng iba, 300,000 pesos daw per tao, per head. Aba, magkano yan? Milyones yan. Diba? Ano, hindi nakikita ito ng nakaraang administrasyon o nagbubulag-bulagan? year pa nyo actually nakita na may mga ganito nga. Nung nakaraang taon, ilan po yung tinitignan ninyong kaso nitong mga Chinese na may hawak na birth certificate? Kung lumobo na siya ngayon sa 1,200, last year, ilan pa lang po ito? Ang mga natitingnan namin is less than 100 lang nung nakaraang taon. Habang nagkakaroon ng investigasyon, lumalaki nga, meron ngang mga ulat sa aming field offices na meron pang mga iba na narirehistro hanggang sa ito nga ay lumobo ng mga 1,200. Grabe. From 200, 100 plus lang daw nung una. Tapos along the way, nung sila po ay nag-iimbestiga, padami ng padami hanggang sa naging 1,200 na, mga kababayan. Kung i-compute ko ito sa 300,000, kayo po ang nagsabi niyan, hindi ko sinabi kasi hindi ko pa alam talaga kung magkano yung palitan o yung magkano yung under the table na ginagawa nila. Kung i-multiply natin ito sa 300,000 per head, di ba? Per head, 1 to yan. Tingnan nyo, mga kababayan, limpak-limpak na 360 million pesos esos. Ay, tama ba? Ayan, tama, 360 million pesos esos. Ay, tama ba akong computation? 300,000 times 1, 2. Tama. 360,000 360 million pesos esos. Grabe laki.
At dito po dyan sa may local civil registry ng Davao del Sur sa Santa Cruz, sa bayan po ng Santa Cruz, mayroong empleyado na nasuspindi na. Isa lamang po ba yung tinitignan ninyong empleyado o meron pang iba na under investigation? Ang sa pagkakaalam ko, DJ Chacha, yung local civil registrar mismo ang na-relieve ng doon sa kanyang opisina bilang local civil registrar. Sinuspinde muna yung local civil registrar na ito at meron ding mga pinaghihinalaan ng mga iba pang mga kawani. Eto lang yan mga kababayan. Local civil registrar. Malamang sa malamang mga kababayan, hindi naman niya yung gagawin. Sabi nga po, di ba? Ang mga taong ito ay takot kila Digong. Takot sa mga Duterte. So therefore mga kababayan, kung sila ay gumagawa ng ganyan, ang ibig sabihin yan, may nag-uutos. Di ba? Maliit na tao pa lang yun. Local civil registrar. O sino yung nasa likod nun? Diba may nag-uutos dyan mga kababayan? Alangan naman, local civil registrar, may ugnayan sa Chinese nationals. Diba? Kung isipin niyo, ganun ba kalawak, ganun ba kayaman, at ganun kakilala ang local civil registrar na to? Natural, may utos yan galing sa taas. Diba? O ito. O, meron ka na dyan, 30%. O, ilakad mo to, ano mo to, papasukin mo to, bigyan mo ng birth certificate. Gawin mong Pilipino. Diba? Simpleng-simple lang yan mga ka-GP. Hindi na natin kailangan maging rocket scientist. Hindi na kailangan dyan na kayo po ay magpakadalubhasa ng gusto. Dugtong-dugtong lang natin. Pero niya, sabi nila napakaganda ng Davao. Asan ang maganda sa Davao? Kala ko ba yan ang pinaka peaceful, pinaka malinis na mga kababayan, pinaka tahimik daw. Tahimik. Tahimik pa lang gumagawa ng mga kabulastugan eh. 'Di ba? Tahimik lang sila, parang si Bongo. Tahimik lang. Biruin nyo mga kababayan, from Pogo, Alice Guwaping, tapos Harry Roque. Biruin nyo lahat ng nakikita natin na lumalabas na pangalan, involved papunta talaga kay Digong. Oh, di ba? Eto, Alice Guo. Tapos napunta kay Harry Roque. Mga kababayan, tapos nakita natin yung picture ni Digong kasama si Alice Guo. Ang kanyang palusot, naglalakbay aral lang daw. Naglalakbay aral, hindi pa naman pa. Doon siya nagkamali, lakbay aral, hindi pa mayor nun si Alice Guo. Nangangampanya pa. Bakit maglalakbay aral? At kung lakbay aral, nasan yung iba? Dalawa lang sila? Ng kapatid? O ngayon naman, papunta na sa Davao. Davao del Sur, sa sunod niyan, papunta na sa bahay ni Digong. Diba? Remember, DJ Chacha, ang obligasyon na ito, ang mandato na ito para disiplinahin ang ating mga local civil registrar ay nananatili sa ating mga local chief executives o yung mga mayor natin. So, ay, kulang pa pala mga kababayan. Ngayon yung sa Parmali at doon sa Pogo, papunta doon sa kapatid ni Michael Yang na best friend nitong si Digong. Di ba? Papunta na talaga kay Digong ang lahat. Kaya wag na kayong umangal mga DDS. Papunta na talaga kay Digong yan. Kaya nga atat na sila sa pwesto. Ginawa din naman natin ito, sinulatan natin ang mga mayor na kasangkot dito sa mga sa mga irregularidad na na ginagawa ng local civil. Oy, may mayor!
May mayor daw nakasangkot sa irregularidad. Kita nyo na? Oh, mga kababayan from local civil registrar, pinanggit mayor daw kasangkot. So, siyempre, mga kababayan, hindi lang mayor yan, may above pa yan. Ang mayor, nandyan lang yan eh. Di ba? Kaso yung mayor, yung kilala nating mayor, kilalang kilala, ultimo doon sa China, pinatayoon pa ng rebulto yung ina. Di ba? O yung mga mayor daw dyan, di ba? Yung mga mayor dyan, magsalita na kayo kung sino talaga yung inyong founder, sino ang mastermind. Julieta Abila, new subscribe here from California. Thank you so much po, Ma'am Julieta Abila. Enjoy watching po. registrars para ma-actionan ng kanilang mga mayor at masampahan ng karampatang mga kasong administratibo. DJ Jeff. Mga mayor, marami. Marami silang mayor Mga mayor ang sinasabi, maliwanag. Mga kababayan, pero siyempre mayor lang yan. May mataas na official dyan na umahawak. Di ba? Probinsya talaga ng China itong Davao eh. Oo. Attorney, makipisingit lang ha. Under the existing regulation, sino ang appointing power? Sino po ang nagbibigay ng appointment sa mga local civil registrar? And ano lang ho ang poder dito ng PSA sa mga ito? Teka lang, bago sagutin yan ni Sir, no? Batiin muna natin ang ating kaibigan dito. Marami na kamiss dito kay Banat Boy. Shoutout sa iyo, kaibigan Banat Boy. Hoy, Master Repa, good day po sa lahat. Go Philippines 3.0. Kamusta, kapatid? Nakapagpahinga ka na ba? Kailan ang balik mo? Yan daw ang kamukha ko, sabi nila mga kababayan. Payag na ako dyan, wag lang si Banat Boy. Di ba? Okay na ako dyan. Gwapo yan si Banat Boy. Nagkaroon nga sila ng mga alitan dati. Tropa pa rin kami ni Banat Boy. Apo. Ang appointing authority po sa ating mga local civil registrars ay nananatili under our local government code sa ating mga city or municipal mayors. No? Ay, nako mga kababayan Ang nag-appoint, mga kababayan, ang appointing power ng mga local city or local civil registrar ay mga mayor. Pero syempre yung mga mayor, hindi naman basta-basta yan nakakapunta ng China lang. 'Di ba? Meron pa dyan mas mataas. Kung ano yon, mga kababayan, kayo na bahala dyan. Alam nyo na kung sino yan. Kilalang kilala yan sa China. Pinatayuan pa nga ng rebulto eh. Sila din po ang disciplining authority kung sila yung appointing authority. So lahat ng kawani ng local civil registrar's office ay ina-appoint ng ating mga city at municipal mayors. Opo. Ang function or ang mandato ng PSA ay nananatili sa technical supervision. So hindi saklaw or hindi under ng PSA ang ating mga local civil registrars, Manong Ted. Okay. At ang PSA po ang siyang nagbibigay ng accountable forms dito po sa mga local civil registrar, di po ba? Kami po ang nagpe-prescribe. Yes. Meron din po kami na ibigay kung magre-request ang ating mga local civil registrars ng form dahil ang pagpiprinta ng form ay ginagawa ng isang registered government printer natin. So kung magre-request sila at meron silang kailangan na mga forms, ang PSA ang makikipag-coordinate sa ang registered government printer at mabibigyan ang local civil registrars. Sige po. Tingnan natin maigi ito, mga ka-GP. Ako, hindi ko pero syempre Davao ang pinag-uusapan natin. As a whole, we are not just tackling dito po sa Davao del Sur. Diba? We are just talking as a whole ng Davao. Isipin po natin na ang Davao, diba, especially sa Davao City,
hawak yan ng mga Duterte. 'Di ba? Hawak ng mga Duterte yan. Sila yung umupo dyan ng mahigit 4 na dekada. 'Di ba? Pero angal pa rin sila ng angal. Bakit nandyan pa raw hanggang ngayon ang droga? Hindi nawawala. So sila may problema. Ngayon mga kababayan, siyempre dahil kilalang kilala naman ang Duterte, 'di ba? Mga kaaliado nila yung mga mayor na nakapaligid dyan. 'Di ba? Maybe hindi lang inilocate sa Davao City, inilagay sa Davao del Sur. Pero kung titingnan natin maigi yan, ang nag-a-appoint sa sinasabi dito, appointing power, is the city mayor. Mga kababayan. 'Di ba? City mayor ang nag-a-appoint dyan sa mga local city o local civil registrar. Therefore, mga kababayan, ang nag-uutos sa mga yan, hindi ang kikilos na local civil registrar, nagagawa sila ng bagay na ganon, na wala pong iniuutos galing sa taas ng mga nag-appoint sa kanila. At ang tanong ngayon, mga kababayan, ay sino pa kaya ang mas mataas na appointing power o may hawak doon sa mga mayor? 'Di ba? Pwedeng governor at syempre yung mga naupo na sa pinakamatataas na pwesto sa gobyerno. 'Di ba? O bahala na kayo mag-connect-connect dyan. Pero grabe ang tindi mga ka-GP. Biruin nyo pagdating ng panahon, no? Kung halimbawa nakaupo na naman ang Duterte o hindi, halimbawa dumating lang sa point na hindi nakita ng pamahalaan na to ang nangyayari ngayon dyan sa Davao, na maraming mga pumapasok na foreign nationals na nagiging Pilipino, dito na rin sila nag-i-invest. Mga kababayan, kaya pala, nahalata ko, sabi ni Digong dati, palitan natin ang konstitusyon. Konstitusyon lang ang pwedeng talagang makapagpangat sa Pilipinas. Sabi niya, biglang-bigla, nagbago, di ba? Kinakalat niya pa dati na magkaroon ng federalism. Pero mga ka-GP, along the way, itong si Digong, parang ayaw niya na, di ba? Sumuko na siya kasi hindi niya ata kinaya. Yung pala may alternative naman si Digong. Hindi nyo na kailangan ng 100%, hindi nyo na kailangan palitan ang 60-40. You can own your own business here in the Philippines by simply going to Davao. Pagawa kayo ng inyong sariling birth certificate, tapos makakapagpatayo na kayo ng sarili nyong negosyo. Di ba? Mindset ba mindset? Mindset ba mindset? Kunwari si Digong, mga kababayan, bait-baitan po siya. Protect the Constitution. Huwag niyong payagang palitan ang konstitusyon. Yun pala mga ka-GP, mayroon ng backdoor na ginagawa. Diba? Huwag na natin pag-usapan ang 60-40. Oh, come to Davao. Punta kayo dun sa local civil registrar. Pagawa kayo ng birth certificate. Tapos, you can build your own business. Diba? 100% na inyo yan. Hindi na kayo makikipaghati. Mindset. Galing ni Digong. Ederlyn Malabanan, good evening, watching from Anchorage, Alaska. Shoutout po, Ramsky Dax. Hindi ako papayag na Duterte na naman ang presidente. Magbibitay na lang ako. Ito nga sinasabi ko, mga ka-GP. Halimbawa, total nandyan kayo. Diba, ang trabaho naming mga vlogger, ipakita sa inyo yung multo na ginagawa ng mga Duterte. What if, mga kababayan, diba? Darating na naman, syempre darating na naman ang araw ng halalan 2025, midterm election. Darating na naman ang 2028 presidential election. Papapasukin nyo pa ba ang mga Duterte? Ngayon nakikita nyo na mga kabulukan na ginagawa nila. Sa susunod niyan, wala na tayong pagmamayari sa Pilipinas. Lahat tayo hawak na ng China. Yung mga negosyo dito, puro Chinese na, hindi walang blood ng pagka-Pilipino. Shoutout Gemma Ramirez at Judith Narciso. Diba? Ma'am Esther Hambleton, good PM Balong. Pag Duterte ulit ang maupo dyan sa Pilipinas, may, mayayari sa Pilipinas halintulad na tayo sa bansang Zimbabwe.
Ito, 1,200 na nakakapasok, mga kababayan. Eh kung magtuloy-tuloy pa sila, hindi lang 1,200 na Chinese nationals or foreign nationals ang makakapasok dito sa Pilipinas at pre na silang makapagtayo ng negosyo. Pre na sila na makagalaw dito sa Pilipinas dahil nga may birth certificate eh. Eh kung hindi po na tunton, etong si Alice Guo, wala na. Eh ngayon nga ang ginagawa nila dahil nga onti-onti nang lumalabas ang lahat ng kabulukan. Alam nyo ba? Si Senator Win Gatchalian, mga kababayan, ay marami ng death threat na natatanggap. Kaya nga po ito ay sumulat sa PNP. Dahil parang mga kababayan, nabuking niya na yung triad. Dahil itong triad na to, sabi ko sa inyo, from Pogo ni Alice Guo, papunta sa Porac, Pampanga, papunta kay Harry Roque, papunta kay Michael Yang sa kapatid niya, mga kababayan, at ito na ngayon, PSA doon sa Davao del Sur. Nako, lumalawak ng lumalawak. Marami ang, kumbaga nababalatan. Marami po ang natatanggalan ng maskara. Kaya itong si Senator Win Gatchalian ay mukhang pinagnanasaan na ang kanyang buhay. Shoutout po kay Mama Igigiam at kay Tikbalang syempre, mga kababayan. At kay Ma'am Nilda Arzeo ulit. Tikbalang, di ba mga legit yung mga nasa Binondo? Yung mga yung Filipino-Chinese, Tikbalang, legit yon. Talagang sila ay purong Filipino-Chinese. Marami naman. Pero itong mga ito na nahuli sa Davao del Sur, 1,200 mga kababayan. Ang dami niyan. Okay lang kung paisa-isa eh. 'Di ba? Pero paano kung hindi nga nabuko? Dadami pa yan. At kung halimbawa papasok pa ulit ang Duterte sa 2028, nako, kayong mga Pilipino, tayong mga legitimate na Pilipino, patatalsikin na tayo sa Pilipinas. Sa susunod na mangyayari, tayo na yung mga alipin. Makababalik na naman tayo sa aliping sa gigilid. Aliping, mga kababayan, kung ano pa yung mga terminology nun. Diba? Baka mamaya tayo na yung tayo yung mga tagapunas ng puwet nila. Shoutout Mami PR. Magandang buhay at correct yan. Diba? Sabi ni Romsky Docs, puro na substandard ang mga produkto natin dito pagpasok ng Duterte sa gobyerno, mas mapupuno ang Pilipinas sa mga Chinese. Correct, mga kababayan. Yan nga yung kinakatakot natin. Tapos eto pa, tuloy-tuloy na natin.